Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 5 minutos sa naglabay sa alas 5. Yes, maupay nga aga. Maupay nga aga mga kaagari. Ngan oras na liwat para sa usa nga mahinungdanon
ngan masustansya nga pag-iristoryahay sa aton paborito nga early morning program sa aton kasugbong nga naton kompas sa makabag-o nga paguma sa aton programa Usapang Agrikultura. Ngan kami in makakaupod niyo sa sulod sa nusa ka oras hangtod alas 6 aga didila sa aton istasyon 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Yes, adi na kita sa ika-12 sa Setyembre. Diba, biyernes nga adlaw. Oo, kadaligudlasan panahon. Matatapos na liwat an ini. Nga aton work week. Nga matatapos na naton semana. Nga feel na good naton, nga ber months na. Oo, kay pag biyahe ko pa kadi sa opisina. Oo, na ako na nafe-feel malamig na simoy ng hangin. Oo, mapinit-pinit na, diba? Mao sa mga may lakat, yan ang kagahon. Ayaw ka mo kalimot pagdarasan jacket. Oo, para diri ka mo mahagkutan. Anyway, yan ang kaagahon sa Setyembre 12. Updan kam namon san mga nga puno sa mga importante nga impormasyon ug balita mahitungod sa aton sektor sa agrikultura. Sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navilon, ako ni yung mga kaupod yan nga Biyernes, Suzette Pretencio. Ngan syempre, kaupod liwat naton sa Master Control, Sira Engineer Francis Marnie Balvez, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Ngan mga ka-agri, aninihan nga aton programa, iniinhimugso pinaagi sa pagpangalimbasog ngan kolaborasyon sa Department of Agriculture, ngan Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, agud makahatag liwat sa aton sa mga importante nga impormasyon, bahin sa mga inisyatiba, programa, proyekto sa DA ngan iya mga attached agencies. Ngan yan nga Biyernes sa aton episode, yan nga aga ato nahatagan sa atensyon ang price monitoring nga gindodumara sa Department of Agriculture. Oo, anira price monitoring sa mga agricultural products. Yes, agricultural products la. Kaya mga canned goods, nito nga iba nga mga produkto nga nakikita naton sa aton mga supermarket, Oo, noodles, ngan iba pa, iton indirect kapot sa Department of Agriculture. So, anira la kapot, syempre, ang mga agricultural products. So, yan nga kaagahon, aton mababaruan, kung nano ba mga presyo yan sa naton bugas, utan, prutas, mga aton karne, diba, ngan isda. Ngan iniin iragin do dumara, agud masiguro nga talaga sakto ang pagpresyo ngan abot kaya an ini nga mga primera nga paraliton para sa aton nga mga konsumidores ngan para liwatan fair sa aton mga parag-uma. Lain la sa price monitoring, yan liwat nga kagahon sa Biyernes aton mahibabaruan kung nano ang mga updates matikang naman san sini nga programa sa DA nga talaga nga nagpapakusog sa aton mga komunidad linabi na naton sa mga tayaw nga lugar. So aton mababaruan ang updates matikang sa Special Area for Agricultural Development o SAAD program sa DA. Ito nga era mga pitad, mga aktibidad nga talaga nagahatag bulig sa pangabuhian sa aton mga parag-uma ngan aton mga mangirisda. Oo, mao nga kinahanglan nga kitain aktibo nga mamati san sini nga aton mga tupiko yan nga kaagahon. Ngan para aktibo kita nga makapamati oo kinahanglan naton nga pukawon an aton kalamnan sereng dayon balitaw kinahanglan naton nga magmatagod let us all be awake, alert, alive, and enthusiastic. Iton syempre pinaagi san kanta nga halad sa aton sa Department of Agriculture. Mao yan buhat ka mo sa iyong mga higdaan, oo sa iyong mga lingkuran,
ngandurungan kita anay nga mag-exercise, sumayaw sa kanta nga Ani at Kita. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, damo nga salamat sa aton mga parag-uma nga talaga man god ano nga naniningkamot nga kita nga tanan in may ada makaon ano may da kita mapreparar sa aton mga lamesa. Aton oras 14 minuto sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale, at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito.
Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 17 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamo in padayon nga namamati sa aton kompas sa makabago nga paguma sa usapang agrikultura dinhila sa aton estasyon 882 kHz DYOJ Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkiyana mga kaagri, kadina kita sa aton primera nga tupiko yan ang kaagahon. Saring ko nga ni kanina, aton paghaharampangan ang price monitoring o bantay presyo nga gindudumara sa Department of Agriculture. So importante man god, kaya di ba kita nga mga konsumidor, pag nakadto kita sa mga merkado, ang perminaton nga ginpapakiana, tagpera man, pera man ang presyo, di ba? So, pinaagi sa sininga price monitoring sa mga namamati, yan na dida sa aton, pwede na kamo makaglista. Ngan pagabot niyo sa mga merkado, medyo antigon na kamo kung nanugod ang mga papaliton. So, daw la, ang presyo sa aton mga primera nga agricultural products, yan na nga, yan na nga takna. Ngan kadungan sini, aton liwat pagharampangan, ang mga pinakabagong aktibidad sa Special Area for Agricultural Development o sa ADA program sa mga tayaw nga lugar dede sa aton rehiyon 8. Ngan para mahatagan kita kasayuran san sini nga aton mga tupiko, yan nga kaagahon sa Biyernes, aton mga kaupod yan na sa aton programa. An aton permi nga nakakaupod sa pagisgot sa saad. Aton makakaupod si Miss Jessica Alvero, matikang sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Siya maglalaygay sa naton price monitoring nga DA saad activity updates. Dire na naton paihaon pa. Aton mapaso nga i-welcome sa aton programa. Good morning! Ang mga nga aga, Miss Jessica Alvero. Amon panuyuan, amon asosasyon, may ngatuhin maupay nga mga pagpagabuhi, nga masunod amon mga ngatuhan amon mga anak.
nabaguhan sa ada namong grupo. Tungod nga nakikita man niya may ada na ginhataga amon nga sinisiring nga mga project. Ang sekreto hini nga amon asosasyon, ang paghirugugma ay hakada tagsa. Kami di remind ko dito masisiring nga waray problema ha amon na may daghapon ito, pero kumbaga guti ay pala nga problema. Nagtatawag dayon it amon presidente, nagtukuan kami nga magkakadaan emergency meeting para masolbar dayon namon it amon problema. Ngan sano kami makundang it amon meeting, kumbaga naayos na namon at amon problema. Dato kami ha mga masunod pa nga mga tuig maundat kami. Labi na kon diri kami niyo bubul iwanan taga saad, kumbaga igagayad pa kami niyo, may dapat niyo ha amon baga may bubulig nga mga proyekto ngandarat amon pagkaurusa nga pag-ugop namon ni amon asosasyon, maunlad kami pa. Amon na harbis na utan, dahil namon ibabalik siya amon poblasyon. Damo nga salamat itong baga naghatag hamon yun nga project, kaupayang hapon. Anda ko nga bang pagpasalamat. Salamat sa ako nga bulig ni amon. Ang una, natagal na po kamihan mga cultivator, tapos mga grass cutter, tapos may daliwat ni seeds nga ginpanhatag haamon, tapos iniya na nga amon ka manukan. Hakada adlaw, siyam ka treat amon nakukuha, tapos may mga sobra-sobra pa nga pera ka bugos. Amon bunay, ginbabaligian ni namon nga tuhiton hakuan ha, nga tuha proper. It mga nan-ordered, tapos it iba may din naman mga kaharani nga barangay na kanina lahamon pagpapalit. Nakabulig luatan sugadan namon mga problema. Sugan mga pagkaon, ang gimbulig ko namon nira amon mga sidling amon yung pananom. Amon ini upayon ini nga iyugin hahataga amon nga mga project. Salamat di isa at iyo suporta amon. Unta damo pa nga mga asok an mabuligan din ni kay baga nakikita ko basta may mga hinabang nga tikang ha region mga sugad dito nga mga programs ma'am baga hinay-hinay ma'am nabalik an ka pananong ba in kay bangin sunod nga mga panahon bagat waray na iton susuliton namon ma'am nga samtang adi pera nabulig. Salamat po DA Saad. Salamat DA Saad. Maumpay nga aga ha atong nga tanan, labinahan natin mga avid listeners and viewers sa naton farm radio program nga usapang agrikultura nga mababatian ha Radyo Pilipinas, sugod kalbayog ngan burunggan kada Lunes tubto Biyernes 5 AM tubto 6 AM. Yan ang ngayon nga adlaw September 12, 2025 adlawhan Biyernes. So before kita makadtuhan nato mga updates tikang habuhatan han Department of Agriculture ato na igigreet naton Regional Executive Director nga hi Director Andrew Rodolfo T. Orais. Maupay nga aga sir. Of course naton gihapon RTD for Operations Sir Larry Sultan. Good morning po. Nga naton ARD for Research and Regulations Ma'am Jeneline Almiria. Maupay nga aga ma'am. Good morning po gihapon na naton mga division chiefs nga naton mga colleagues nga sa Department of Agriculture. Ngan of course naton gihapon mga hardworking farmers nga aadayan na haira mga field, ngan haira mga panimalay nga always namamati nga nakasubaybay naton programa. So before po naton updates, adyan kita mahatag naton mga
updates hanaton presyo han mga produkto ha merkado. So ari na po ang ginaabangan hanaton mga konsumidor, ang bantay presyo nga hatud ha aton han Agribusiness and Marketing Assistance Division. So para po hanaton mga updated price list hanaton mga commodities sa merkado yan na, matikang pukitahan presyo hanaton mga bugas sa merkado. So hanaton imported commercial rice nga special 44 pesos, and premium 42 pesos, and wheel milled 38 pesos, and regular 38 pesos. Para naman hanaton local commercial rice and special 60 pesos per kilo, premium 45 pesos, well milled 40 pesos, and regular milled 38 pesos. Para naton mga listeners and viewers nga nag-aabang liwathan presyo hanaton mga corn products. Ang corn nga yellow 45 pesos per kilo, ang corn grits nga white food grade 45 pesos gihapon ang kilo. Ang corn grits nga yellow food grade 43 pesos ang kilo, while ang corn cracked nga yellow feed grade 46 pesos ang kilo. Same gihapon ang presyo hanaton corn grits nga feed grade 46 pesos ang kilo. Parahan presyo liwat han mga root crops ha aton merkado, ang cassava tubers 50 pesos ang kilo, ang sweet potato 50 pesos gihapon ang kilo. Makadigihapon kita han presyo han aton mga isda ha merkado han Eastern Visayas, ang bangus nga large 240 pesos, medium 220 pesos, tilapia 200 pesos, ang galunggong nga local 200 pesos, alumahan 240 pesos, bonito 240 pesos, salmon 250 pesos, sardines o tamban 100 pesos, ang squid nga pusit Bisaya 380 pesos, nga na yellowfin tuna o tambakol 240 pesos kada kilo. Of course, adi gihapon an updated nga presyo hanaton mga livestock products ha merkado. Ang beef rump 480 pesos ang kilo, beef brisket 350 pesos, pork ham 380 pesos, nga nan pork belly 380 pesos gihapon ang kada kilo. Yes, adi gihapon na naton mga poultry products. Ang favorite na naton mga kabataan yanan, fried chicken. So, ang whole chicken naton, 220 pesos per kilo. Ang special cuts liwat, ang wings 220, thigh 220, ang breast part 250 pesos, drumstick 220, quarter leg 250, ang head 50 pesos, nganan Adidas 120 pesos ang kilo. Para liwat nga dahan naton mga konsumidor nga nag-aabang na han updated nga presyo han mga bunay ha merkado. Ang white nga piwi 6 pesos and 88 centavos, ang white extra small 8 pesos, ang white nga small 8.50, ang white nga medium 9 pesos, white large 9.50, an extra large 10, nga ang jumbo 11 pesos. Para liwatan natin mga health conscious nga mga listeners and viewers nga namamati yan na, adi na po ang updated nga presyo natin mga utanon ha merkado. Ang ampalaya 140 pesos ang kilo, sitaw 100 pesos, pechay 120 pesos, squash 60 pesos ang kilo, eggplant 100 pesos, tomato 60 pesos, cabbage 120 pesos, and carrots 160 pesos, habichuelas 150, white potato 120, sayote 40 pesos ang kilo, bell pepper nga green and red 450 pesos per kilo. Same gihapon ang presyo naton broccoli 450 and cabbage nga rare ball 140 pesos. Cauliflower ng celery parehas tag 450 pesos ang kilo. Ang lettuce nga iceberg 450. Lettuce nga green ice 425 nga ng lettuce nga romaine 550 pesos.
Yes, good morning gihapon na naton mga nanay nga nagaabang yanahan presyo han mga panakot ha merkado. Hanaton onion nga red local 160 pesos, white local onion 165 pesos, white nga imported 180 pesos, and garlic nga imported 160 pesos ang kilo. And ginger uloy 160 pesos. Ang chili labuyo, 500 pesos ang kilo. Nga ng siling pansigang, 180 pesos. So makaliluwat kitahan natin fruit section. Ang kalamansi, 80 pesos. Banana lakatan, 80 pesos gihapon. Ang banana latundan, 60 pesos. Banana saba, 25 pesos. Papaya, 60 pesos. Ang manggang, ang avocado, parehas tag 150 pesos ang kada kilo. Ang melon, 60 pesos. Pomelo, 150 pesos. Ngan ang watermelon, 60 pesos. Para liwat, han updated nga presyo, han other basic commodities. Ha aton mga merkado yana, ang sugar nga refined, 80 pesos. Ang sugar nga washed, 80 pesos gihapon ang kilo. Ang sugar nga brown, 70 pesos. Ang cooking oil, 350 ml, 40 pesos. Ngayon 1 liter, 110 pesos. Ang asin nga refined, 60 pesos. Ngayon ang rock salt, 20 pesos ang kilo. So, amo po ito na natin updated o prevailing prices na natin mga basic commodities ha mga merkado nga diha Eastern Visayas. So, ini nga update, ginahatag po ha aton han Agribusiness and Marketing Assistance Division. Damo nga salamat po han aton mga staff ha Agribusiness and Marketing Assistance Division para han updated nga presyo han aton mga produkto ha merkado nga always ginaabangan han aton mga konsumidor. So para po gihapon han aton mga viewers and listeners yan na nga gusto makahibaro han mga updated nga price list hit mga agricultural commodities, pwede po ninyo i-like, follow, and share ang Department of Agriculture Eastern Visayas na Facebook page kundiin makikitaan po niyo nga mayada kami ngadto ginpo-post nga mga updates han bantay presto nga mayada po ngadto naka-attach nga QR code. Para po maka-receive kamo han bantay presto text blast, pakiscan la po ang QR code nga makikita po ngadto ha aton Facebook page. Damo nga salamat po han always nga pamati ngan pagtutok niyo hanaton programa kada Lunes tubto Biyernes. Pakadto na po kitahan naton mga updates tikang ha special area for agricultural development o kung saad program. Hanaton updates po tikang ha saad program phase 2 hanaton mga libagon women farmers. Mga kababayinan nga farmers halibagon Southern Leyte nakapag-generate na sobra 1 million pesos nga total sales tikang hansaad egg layer project nga ginhatag haira. Diba? Amazing kadurong ha naton mga women farmers, mga hardworking farmers nga mga beneficiaries hansaad program phase 2 tikang ha Southern Leyte in na-manage hin maupay ang saad egg layer project ni ginhatag haira. Dida pa han tuig 2023. So ini nga mga women farmers nagkaurusa hira, mga small scale farmers nga nagkaurusa para mas mapa-improve pa nila ngan ma-sustain ang livelihood project ni ginhatag ni saad program ngadto haira. So hanya na po nga gusto nag-update hira nga ira total sales han pamaligya nira han chicken and egg umabot na hin 1,050,722 pesos. Just wow, di ba? Amazing kaduro naton mga farmers nga han year 2023 pala nakadawat han livelihood project pero in less than 2 years nga pag-manage han project nakapag-come up na hirahin sobra 1 milyon nga total sales tikang han pamaligya liwat hanira mga na-harvest nga bunay. So ini nga suporta ginhatag han Department of Agriculture pinagihan naton Special Area for Agricultural Development Program.
So didahan tuig 2023 ini nga aton libagon farmers nakadawat hirahin 480 nga ready to lay chickens, kaupod and feeds, biologics and mga egg trays. So ini nga 20 women farmers and miyembro ini Talisay Women's Association nga taga Libagon, Southern Leyte. So in less than 2 years after nila makadawathan project, nag-report ini nga mga women farmers naton nga nakapamaligya na hirahin total nga 220,982 pieces of chicken eggs. Kundi naka-generate na hirahin gross sales nga umabot hin 1,050,722 pesos. So of course, kay gross sales pa man lato, igin-deduct nira liwatan nira mga operating expenses o ang gastos nira nga tuhan nira manukan. So, ang ira pinaka-total nga income talaga nga igin-kakadto nirahan nira savings ha bangko, umabot hin 441,309 pesos. So not bad, imagine, hanira sobra 1 million nga sales, ginibanan na nira gastos. So nira savings yan na aadto yan na nakadeposit ha bangko, umabot na hin 441,309 pesos. Yakan pa hanira President nga Gloria Hermohino. Wala gyud namo damha nga moabot og kapin usa ka milyon ka pesos ang among halin sulod sa halos duha ka tuig. Kay naning kamot jud mi nga mangita mi og buyer aron dili ma-stock ang among mga itlog. Gusto lang namo mukita og gamay nga extra aron makatabang sa among pamilya apan kini nga proyekto naghatag ka namo og labaw pa sa kita. Kini naghatag ka namo og paglaom. Andamo nga salamat po gihapon na naton saad program hin paghatag diri lahin livelihood assistance para hanaton mga humble farmers, hanaton mga hardworking farmers, kundi yakan pa ni President Gloria Hermohino nakahatag daw hin paglaom ini nga saad program para haira. Kaya ira ko no hadto gusto maka-income lahira kada adlaw, may ada lahira extra nga income kada adlaw. Since naton mga farmers Talisay Women's Association in mga housewives lahira. So gusto ni Rabis kan housewives lahira, aada lahira haira panimalay, may dalawat nira adlaw-adlaw nga income. So after po madawat ang livelihood project tikang hasaad program, ini nga aton Talisay women farmers naka-generate na hinkapin milyon nga sales kundiin adlaw-adlaw na ang ira income nga nakahatag gihapon hin paglaom ini para haira nga tanan, di ba? Maka-proud na naton mga Libagon farmers. And ini nga ira mga chicken eggs, ira ni ginsusupply liwat hayra mga local nga merkado. Kundiin diri la anaton Talisay Women's Association na naka-benefit hini nga livelihood project, kundi pati nagihapon ang ira bug-os nga komunidad. Kay yakan pagihapon ni Gloria Hermohino, anira active nga president nga nakakasiguro ang ira mga consumers nga duha Libagon nga always fresh ang ira ginbabaligya nga mga itlog kay everyday manit nira talaga gindi-deliver ngadto. So diba asya ini ang panuyuan han saad program nga ma-uplift gihapon kung mapagprusa ang mga kinabuhi hanaton mga hardworking farmers. So ini nga success hanaton Talisay Women's Association inaghatag hairahin paglaom ngan mas naghatag pa hairahin mga plano para hit ira future kaya kan panira diri kuno hira maundang pag-manage ngan pag-expand hanira poultry project kay dinhi kuno nira na experience nga magkaada hirahin regular nga income aside pa hanira mga adlaw-adlaw lang ang mga buruhaton nga to haira panimalay. And so yan na according ka Nanay Gloria Hermohino ang plano daw han ira grupo is an expansion kundiin na nira savings nga nakada igin babangko nira ira luwat ini igpapalit hin kadugangan nga mga manok kay
ang goal han Talisay Women's Association para yan na nga 2025 umabot na nira population han nira ready to lay chickens nga daha 1,000 by the end of 2025. So sa pagkayana anatong Talisay Women's Association may adahira 982 nga chickens hayra poultry farm. So gutiyan na lang magiging 1,000 na ini. Matutupad na gihapon na nira plano nga magkaadahin 1,000 chickens by the end of 2025. So an average nga harvest po hanaton mga farmers tikang halibagon naabot hin 13 tray nga eggs kada adlaw. So imagine no 13 tray nga eggs adlaw-adlaw nira gibabaligya. So adlaw-adlaw may da halin ang 20 ka members han Talisay Women's Association. Damo nga salamat po gihapon na naton mga women farmers nga maupay gihapon ang pag-manage han saad program. Waray niyo pabayi ang mga hinabang nga ginhatag han gobyerno ha iyo nga mas ginpalambo pa niyo ngan mas gin-sustain pa niyo para mas makabulig pa ini. Dirila ha iyo kundi pati han mga miyembro han iyo pamilya ngan pati nan mga residente han iyo mga tagsa-tagsa nga komunidad. Hinaut unta nga iyo pa mas masustain project nga hinaut unta nga iyo mga plano pa para han iyo asosasyon mas makabuot pa niyo ha susunod nga mga katuigan. Damo nga salamat po han iyo pamatihan naton mga updates tika nga Special Area for Agricultural Development Program. Updan po ninyo unta kami gihapon han naton mga susunod nga episodes han naton usapang agrikultura. Ako ngayon ni Jessica Albero. Damo nga salamat. Unang-una kami nagapasalamat sa saad kay tungod dapo sila og tabang diri sa among kapunungan sa farmers. Ang among ginagbay nga panginahanglan usab natabangan nila like sa pag sa mga paitlogan nga aduna usab kami nabaligya diri sa among barangay na ang katong uban namong mga kabarangay di na mga sa laing lugar nga mapalit. Dako siya tabang namo kay usapod siya sa dagdag sa extra income namo din daghan pud big matabangan pud nga diri labi na diri sa among duot diri sa among barangay nga instead nga mokuha pa sila sa lungsod diri na sila mokuha namo dili na sila mokuha sa ladyo pa. Tungkol po sa saad nakahimo mi og kana para ini nga egg layer di ma o maghimo ta og layer nga personal natong kuan tako gasto, di ba? Kini pa nga libre. Mano yung ipasalamat nila. Among alagaan ang manok kay maunay among ikaduhang nga source of income. Kung makatabang pud sa dili lamang sa namo apil sa mga membro o sa mga tao nga nagkinahanglan og egg consumption. Salamat ka adjo nga injo man gitabangan ang among asosasyon. Adjo mo ka baka kay amo ning ampingan at timanon na mo maadjo og naot mi nga mo lambo pagajud ni so sa pila ka tuig. Ug daghan gadong salamat kay dako nagtabang namo. Pasalamat jugo kay dakong tabang ang maong proyekto nga gihatag namo kay dugang lagi sa income namo sa pangadlaw-adlaw nga income. Ang epekto nga project sa among kinabuhi ma'am dako kaadyo kay kini nakatabang og dako kanamo tungod kay ani sa among duol ma'am kining itlog affordable kaadyo para labi na sa dinhi sa among komunidad nga duol ra labi na panang sa eskwela affordable ra ang itlog paliton sa mga bata. Meron din marigali din affordable kaadyo. So kagatong July 2023 hangtod February 2024
nakapalit nami og 192 ka manok nga nagkontribute og 168,000. Salamat kayo di Saad. Salamat di Saad! Suporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Yes. Adto napamatian naton nga nahilingan naton ang diskusyon ni Miss Jessica Alvero. Thank you so much, Miss Jessica, sa komprehensibo nga paghatag sa detalye sa aton price monitoring o bantay presyo sa Department of Agriculture ngan sa update may tungod sa SAAD program sa Department of Agriculture. So karoy ko la otro hatagan doon ini nga pagka manilampuson talaga achievement sa aton mga women farmers dito sa Libagon, Southern Leyte nera asosasyon nga Talisay Women's Farmer Association nga kundiin nakag-generate sira sa total gross sales nga 1,050,722 pesos nga kundiin ini inagresulta sa nera savings nga 441,309 pesos matikang lasad ton tuig 2023. So almost 2 years or 2 years ang naglabay nga kundiin kon sa mga normal la siguro nga mga panbaligya, diba? Kung waray bulig sa DA, siguro medyo mas makuri nga makabot ini nga sugad sini nga total sales nga savings sa sulod la sa duha ka tuig, diba? Nga namabaro nato niton kay kita nga mga trabahador, diba? Medyo danay makuri magod kita nga makasave mahitungod sa syempre mga paraliton, mga panginahanglan nga kinahanglan naton paliton. So talaga kaupay nga gintipigan ginataman sa naton mga parag-uma didto sa Libagon, Southern Leyte an ini nga hatag sa DA sa an egg layer project. Diba nga lain la sana nga era grabe nga kita nakahatag liwat serasan pagkaon sa era mismo komunidad. So mao nga ini hitting 3 birds with 1 stone. Oo, 3 birds kay naman, 'di ba? Kay napapakusog an aton sektor sa agrikultura, napapaduso ang food security pinaagi nga sira na mismo nagsusupply sa era mga komunidad nga napapakusog liwatan aton mga kababayin-an nga mga parag-uma. Ana siya man gud yan ang gindodososan aton gobyerno, diba? Oo, gender equality, women empowerment. So hats off sa aton mga parag-uma nga mga kababayan-an dito sa Southern Leyte. Ngan kaupay pamation nga ginpahayagan ni President Gloria pinaagi kan Miss Jessica Alvero nga ini nga SAAD program nakahatag man gud sa era paglaom, diba? Ang saring pangani ni President Gloria nga kundiin Gloria na-realize ko lang President Gloria Bangin masaring ka mo that anay nga presidente presidente ni Santa Talisay Women's Association nga kundiin siring siya nga wara siya nag-expect, diba, nga sirain makaka-generate sa nga total sales, diba, 1 million sobra 1 million pesos. So asya ni an kaupayan nga kung nagbububligay an aton komunidad kabulig o kasugbongan aton gobyerno nga ini nga mga programa talaga gintitipigan sa naton mga benepisyaryo, diba? Kay mas linabi nga nag-uuswag ngan mas linabi nga nakakabulig diri la sa era personal nga mga panginahanglan sa era pamilya kundi sa bug-os nga komunidad, diba? So asya ito sering pangani sera, diba? Give a man a fish and he will survive for a day, but teach a man how to fish and he will survive for a lifetime. So asya ini an katuyuanan san aton DA SAAD program, diba? Gintutuduan sera nga sera mismo makag-generate san era kalugaringon nga mga pangabuhian.
ngan ka pay sining katuyuanan san saad kay ini in talagang gindadara san aton Department of Agriculture ang suporta ngan oportunidad sa aton mga parag-uma dinabina sa mga lugar nga kasagaran indiri dayon nahatagan san serbisyo nga indiri dayon nahatagan san sakto nga suporta. So inaton tano nga mas mag-uswag pa, mas magdamo pa ang mga benepisyaryo san saad program. Kay ini indiri la saad kundi talaga nga ungod nga napapatuman san aton Department of Agriculture. Aton oras 51 minutos ang naglabay sa 5:00. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, 5:00 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 7 minutos na lang nagpapabilin antes magalasay sa naga. Kamuin padayon nga namamati sa aton kasugbong sa makabago nga paguma sa usapang agrikultura dinhela sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkena mga kaagri, kumustahon naman naton ang kamatangan sa naton panahon. Radyo Pilipinas Para sa aton weather update, yan nga kaagahon, yan nga adlaw sa Biyernes, Setyembre 12, 2025. Adi ang aton weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral, adi si Miss Lourdes de la Cruz para sa aton weather update. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Update muna sa LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 540 kilometers. Silangan ho ng Hinatuan, Surigao del Sur. At sa kasalukuyang ng trough nito, nagdudulot na po ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao.
Base po sa ating latest analysis, itong low pressure area, mababa po yung chance niya mabuo bilang isang bagyo in the next 24 hours. But beyond that period, hindi natin inaalis ang posibilidad na tumaas pa yung chance nito. At dalawang posibleng senaryo ang nakikita po natin dito sa weather disturbance. Posible po na tumawid ito sa ating landmass, especially o particular dito sa Kabisayaan at Mindanao bilang isang LPA. At hindi rin naman natin inaalis ang tsansa na mabuo ito bilang bagyo bago pa man ito tumawid ng ating landmass. But either way, inaasahan pa rin po natin na magdudulot ito ng significant rainfall at malakas na mga pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon by weekend. Kaya pinag-aantabay natin ng ating mga kababayan sa magiging update ng Pag-asa ukol nga po dito sa weather disturbance. Samantala yung easterlies patuloy din nagdudulot ng mga pagulan sa Aurora at Quezon at nakakaapekto ito ngayon sa Luzon at Visayas. At ini-encourage din natin ating mga kababayan na bisitahin po ang website ng panahon.gov.ph para po sa mga real-time na flood and rainfall warnings and alerts. Kung meron man ho sa inyong lugar, dito po natin makikita, may notification po diyan at makikita po natin ang mga latest warnings patungkol po sa mga pag-ulan at posibilidad ho ng pagbaha. Samantala, para nga po sa pagtayo ng ating panahon, nasahan natin ng maulap na papawirin at mataas ho na tsansa ng mga pagulan sa Aurora at Quezon dahil sa easterlies. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi naman ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at hindi pa rin natin inaalis ang tsansa ng mga thunderstorms at manakanakang pagulan any time of the day, kung kaya't saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag hong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. 17 to 23 po sa Baguio, 24 to 32 sa Lawag. At sa Tugigaraw naman ay 24 to 32 degrees Celsius sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, Caraga Region at Davao Oriental, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito at maulap ang papawirin dahil nga po sa trough ng LPA na nasa loob ng ating area of responsibility. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at nariyan din ang mga isolated thunderstorms anytime of the day. Sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Iloilo ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, 26 to 31 degrees Celsius. 25 to 32 sa Puerto Princesa City. At sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 32. At sa Davao City ay 25 to 32 degrees Celsius. Wala rin ho tayong gale warning ngayon na nakataasan mang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon at pag-alon ng ating karagatan sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:45 in the morning at mamaya ay dudubog ang araw sa ganap na 6:00 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Yes, mga salamat Miss Lourdes de la Cruz Galicia para sa weather update. Yan ang adlaw sa Biyernes, September 12, 2025. Ngan ba no, nga na nagtatapos mga ka-agri, ano sa naliwat nga may nung danon nga episode sa Usapang Agrikultura. Hinaut unta no, nga damoan iyo nabaroan, damoan iyo nakuha nga kinadman sa sulod san usa ka semana nga aton pag-uro istoryahay sa aton programa. Handa mo nga salamat sa nga tanan nga permi nga nagsusubaybay, waray absent o perfect attendance. Yan nga bugos nga semana para la pagpamati san aton programa. Ngan mga ka-agri, permi naton hinumduman nga aton mga parag-uma og mga risda seraan backbone san aton sosyedad. Bueno, giniimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa ang Morning Report. Sa ngaran san aton acting station manager Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio. Iyo nakaupod yan ang Biyernes nga edisyon san aton programa Usapang Agrikultura. Nga nakaupod liwat naton sa Master Control Sera Kuya Israel Ezra Taro, si Engineer Francis Marnie Balvez. Aton oras 59 minutos sa naglabay sa 5:00. Updi kami otro niyo sa sunod naman nga semana
sa parehas nga estasyon ngan sa parehas nga oras. Para sa aton kasugbong nga naton kompas sa makabago nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga pangunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas.